Mga sangkay, meron po akong nakitang isang balita o article patungkol po sa paparating na halimaw sa ating mundo. I'm sure yung mga born-again Christians makaka-relate po dito. Patungkol po ito sa sinasabing Antichrist. I-relate lamang po natin mga sangkay itong situation ngayon ng ating planeta na palala na po ng palala, no? Kalamidad at pagtaas ng teknolohiya na nagdudulot po ng pagkasira ng ating mundo at ang paparating o future ng ating mundo. Very interesting topic ito. Subalit, mga sangkay, papasadahan lamang po natin ng konti. Pero ipagpapatuloy po natin ito sa isa kong channel, yung Sangkay Revelation. Kaya hanapin nyo po itong bago kong YouTube channel. Nang sa ganun, mas maganda-ganda po yung ating pag-uusap patungkol po sa topic na ito. But right now, guys, ito po yung pinaka part 1 natin. Okay? But before we start, paki-subscribe po muna itong isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan TV. Hanapin nyo lamang po ito. I know, nakikita nyo na pala. Kasi ito po yung napapanood nyo ngayon. So, kung nasa YouTube kayo ay nanonood, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos pindutin nyo yung bell. At pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Nasa baba lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. So, ito na nga, mga sangkay. Very interesting lang. What do we know about the Antichrist? Sa mga hindi po nakakaalam, okay, mga born-again Christians, alam na po nila ito eh. Okay, marami na pong nakakaalam dito at actually, searching po ang marami ngayon kung sino nga ba itong lalabas na Antikristo. Okay? At ibabalita po yan sa buong mundo kapag nangyari na lumabas na po ito. Ito po ay isa sa mga bahagi ng propesiya sa Biblia na in the last days, di umano magaganap nga po ang paglabas ng isa pong halimaw na siya po ay lalaban sa maraming mga Kristiyano, lalo na po sa ating Panginoon. Ngayon, mga sangkay, kaya ko ito itinapik kasi nakikita na po natin yung palala ng palala na sitwasyon ng ating planeta. Okay? Yung kalamidad, yung climate change, ano pa ba, itong hindi pagkakasundo ng mga bansa, war, pero mayroon pong isang nabubuo, itong pagsasanib puwersa ng mga malalakas na bansa, na alam naman po natin na darating at darating ang time, mga sangkay, na mag-unite itong maraming mga malalakas na bansa at lalabanan po nila ang ating Panginoon at kakampi po sila sa sinasabing Antichrist. Ito po yun. Ito pong halimaw na lalabas mula umano sa ayon po sa pananaliksik dito mismo ito sa ating planeta. Magpapakita, mga sangkay. Hindi po ito kaya nga sabi nila, saan ba manggagaling ito? Sa mga Jewish ba? Sa mga kasi ang gagawin nitong Antichrist, mga sangkay, i-unite po niya yung mga tao. Okay, i-unite niya, pipilitin niyang pasundin. Subalit, mga sangkay, ang malala po nito, magpapakita po siya ng kanyang kapangyarihan. As in, literal po yun na kapangyarihan na kung saan siya po ay sasambahin ng maraming tao. Ngayon, ito po. Ganda pong topic na ito eh. Mahaba-haba nga lang to, mga sangkay, pero itutuloy po natin ito sa Sangkay Revelation. What do we know about the Antichrist? Ano daw po ang alam natin sa Antichrist? The concept of the Antichrist has been around for a very long time. But is the Antichrist actually a man? Ganda ng tanong. Si Antichrist nga ba ay literal na tao o isa pong halimaw? Kasi may mga interpretation dyan, mga sangkay, na itong si Antichrist ay isang tao. Isang tao na kung saan hahangaan ng buong mundo na magagawa niyang pag-isahin. Mga Muslim, mga Jewish, mga Kristiyano, at iba pang mga relihiyon. Pag-iisahin po niya. But there are some interpretation na sinasabi na itong Antichrist is actually hindi po literal na halimaw, hindi po literal na, kumbaga hindi po siya tao, kundi talagang literal na halimaw po siya, na lalabas. Ngayon, ito, is the false Messiah who performs miracles just like Jesus did in order to lure people in before unleashing hell on earth. Kumbaga,
Gaya po ng ginawa ni Jesus Christ. Lalabas po siya na parang tagapagligtas po talaga. Kaya nga lang mga sangkay, alam nyo, malupit po itong Antichrist na paparating, itong sinasabing halimaw. Kung babasahin po natin dito, ito po ang Book of Revelation. Ito po yung isa sa mga very detailed na book sa Bible. Okay? Na nagpakita po ng magiging sitwasyon ng ating planeta, ng lahat ng tao. Sabi po dito, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed." Okay. Ito mga sangkay, ang kanyang ipapakita po dito, ito, "And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men." Gagawa po siya ng mga kagilagilalas, kamanghamanghang mga bagay, mga sangkay, o mga milagrosong bagay yun. Ito, "And deceiveth them that dwell on earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast." Dito po, ito po itong dalawang verse. Ito po ang magiging reason, mga sangkay, kung bakit sasambahin po siya ng marami. Kasi ikaw ba naman nakita mo, naglabas po. Ito detalyado po na sinabi po dito sa Book of Revelation. Maglalabas po siya ng kapangyarihan. Ito, maglalabas nga po siya dito ng sabi po dito, "He maketh fire come down from heaven." Yung apoy mula sa langit, magagawa po niya. Ano pa ba? Gagawa po siya ng mga milagro. Kapangyarihan, mga sangkay, na hindi po aakalain ng tao. Dan dito niya po mandideceive ang marami. Okay? Dito po marami po siyang maluloko. Marami pong mga sasamba sa Diyos ang bigla pong babaliktad at aakalain po talaga nila na ito ang tunay na Diyos. 'Di ba? Mga sangkay, alam nyo, marami nga pong mga preachers and scholars ang nagsasabi na itong Antichrist ay nagre-ready na di umano ngayon. So yung tanong, mga sangkay, na ito nga ba talaga si Antichrist ay tao? Well, malalaman po talaga natin yan in the near future. Hindi po natin alam. Bukas, kamakalawa, next month, next year, after 10 years, 20 years. Di po natin alam yan, mga sangkay. But, isa lamang po ang sigurado. Itong Antichrist na sinasabi ay dadating at dadating po talaga. Sana ba yun? Ayan. Ang ganda nga po nitong topic na to, mga sangkay. Kasi matagal na po itong pinag-uusapan. Okay? Surprisingly, the Bible doesn't actually mention the Antichrist that often. In fact, the term Antichrist only appears a total of 4 times, all of which in 1 John. Ayan, mga sangkay. So, ito ay parang komentary nila. So, but the Gospel of John doesn't mention the Antichrist as a single entity. He refers to several Antichrists as in those who don't believe in Jesus. So sa Gospel of John, di umano, mga sangkay, tinukoy dito ang mga Antichrist na ito yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. At marami po yan, mga sangkay. Sino-sino ang mga yan? Mga hindi naniniwala kay Jesus. 'Di ba? Mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga atheists. Sila po yung mga matatawag na Antichrist. They don't believe God, they don't believe Jesus Christ. Wala po silang pakialam sa ganyan. But, mayroon po talaga, tinukoy sa Bible, in the book of Revelation, nalalabas po talaga ang isang halimaw. Siya pa nga po ang mangunguna sa kapigatian para po sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo kasi, yung book of prophecy sa Bible, mga sangkay, malawak po yan.
May kanya-kanya po diyang teorya. Okay? May kanya-kanya pong teorya ang mga scholar. Pero hindi naman po yan part ng salvation. Kumbaga, anuman ang mangyayari, ang pinakamahalaga sa lahat ay maging ready po tayo. In what way magre-ready ang tao? Sa pagdating ni Antichrist, sa pagdating ng pagkagunaw ng mundo o pagbabalik ni Jesus Christ. Simple lang, pero mahirap po gawin para sa marami. Maglingkod sa Panginoon, sundin ang kanyang mga utos. Ganun lamang. Kaya nga lang mga sangkay, the problem in our society right now, people are being busy, di ba? Sobrang busy ng tao sa iba't ibang gawain na nakakalimutan na po nila yung ating Panginoon. And they don't realize, okay, hindi po nila nare-realize na ang ating mundong ginagalawan ay paliit po ng paliit. Darating at natingnan po ninyo, mga sangkay, yung calamities ngayon, yung mga disaster, yung pagtaas ng technology. Alam nyo, ang danger po ng matinding pagtaas ng teknolohiya is yung tao magiging dependent na lamang po sa technology. Tingnan nyo ngayon mga sangkay, yung AI. Mga robot na iimbento po ng mga tao. Na ang ginagawa po nila mga sangkay, ginagawa po nilang tamad ang tao. Ginagawa po nilang bobo ang tao. Halimbawa yung AI. Ang AI robots, ang ginagawa po nila sa atin ngayon is tulungan po tayo, magbigay sila ng mga information. Hindi na po ang tao mag-iisip. So ginagawa po nilang tamad at bobo ang tao. That is why tayo din mismo ang sisira sa ating planeta pagdating ng panahon. At naipropesiya din naman po sa Biblia na darating at darating po talaga ang mga araw na ito. Okay? The Bible never mentioned na ang mundo po natin ay magiging maayos ng magiging maayos. In fact, mga sangkay, if you read the Bible, the scripture, mga sangkay, it is very, very clear na ini-explain po dito na ang mundong ito ay magiging hindi maayos nang hindi maayos ang kalagayan sa pagtagal ng panahon. At papunta po talaga tayo sa dead end. Yun po talaga yun. So, we don't know when, kailan lalabas itong Antichrist, mga sangkay. But, sinasabi ko sa inyo, maibabalita po ito sa mga pahayagan, international media. Lalabas at lalabas just in case. Ngayon, mga sangkay, may yung mga expert pagdating po dito, marami na po silang mga tinutukoy na mga makakapangyarihang tao. Pero, makikita pa rin naman po natin yan pagdating po ng araw. And I'm sure malapit na po ito mga sangkay mangyari. But the very important is, we have to serve God faithfully. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa atin na pag-usapan? I-comment nyo lamang po sa ibaba. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Gagawan din po natin yan ng vlog dito mismo. Explain po natin na maayos mga sangkay. Gagawan po natin ng mini or short documentary patungkol po dyan. Okay, kaya naman i-subscribe nyo po ito. Hanapin nyo sa YouTube, then subscribe, click the bell, and click all. At kung ikaw ay nanonood sa Facebook, alam mo na ang dapat mong gawin. I-follow nyo po ang ating Facebook page. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.